My Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus,
you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy, faithful. You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace.
so faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace.
Different journeys, one testimony. Jesus transformed. Every generation! One faith, one salvation. Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Hello, hello, hello! Magandang hapon po sa lahat! Nandirito na naman kami sa programang Daily Life Sharing! Hello, hello mga kaabangers! Nandirito na naman po ang ating programa upang magbigay saya at syempre pag-uusapan po natin ang Real Life, Real Talk, Real People! Yes, magandang hapon po at maulang hapon sa umagang ito. Mga ka-Daily Live Sharing, magandang hapon. Hello! Hello everyone! Sa lahat po ng aming mga viewers from all over the globe. Three Yes! parts of the Philippines, from Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw. Maayong hapon sa mga taga-Bisaya. Magandang tanghali or hapon sa mga taga-Tagalog. At hindi ko na alam ang mga taga-Northern. Maayong buntag! Maayong buntag! At sa mga avid viewers namin na namumula pa sa iba't ibang panig ng globe, ng bansa o ng mundo. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Ayan. So, syempre, narito na naman pong muli ang Kapet Team. Ang mag-asawang Kaleha para samahan tayo sa pag-awit sa ating Panginoon ngayong tanghaling ito. Yes! Amen! And beep, 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 beep! Andito na naman po ang nagkakaisang po, mga kapasahero ko nandito. Umulan man, umaraw, tuloy pa rin ang biyahe. Para magbigay sa inyo ng saya. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Kaya naman po, itag, i-share, i-like, at comment dito lang po sa Daily Life Sharing! Ate Isa! Yes, hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Sa Bisaya po, maayong ugto sa inyo na tanan. Sa Biliran Leyte, hello sa aking mama at papa, sa aking mga kapatid. Yan, stay lang po kayo, stay tuned kayo para manood ng Daily Life. Sharing! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Minsan pa, Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga, lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan
kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay iindak, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga. Lahat ng may hininga. Magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay indak, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah! Hallelujah! Let's praise the Lord. Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Dahil Yahweh siya, pumalakpak na may galak sa presensya niya. Hello, lahat ng may buhay, magpuri sa Kanya. Kaya naman, tayo nang magpuri mga kaabangers. Hello, Pastora Mavic Agsunod ng Kawayan, Isabela. Nariyan na rin ang mga taga-Iligan, Pastora Mavic Manga. Nariyan na rin ang mga taga-Bulog, Sister Ras and Brother John Chua. Ayan, nariyan na rin ang mga taga-Las Piñas. Hello, Sister Aline. Taga-Pateros at Pasig, Sister Ula, Sister Weng Molera, Pastora Yolanda Hiyaw, and Ate Kasing Valderrama. Nariyan na rin ang mga taga-Bangkok, Thailand. Hello, Pastor Mila sa Daily Life Sharing. Yes. Nandyan na rin si Pastora Micaela Lunas from Bacolod. At syempre si Brother Fernando Magpantay. Welcome to DLS. To Pastora Mila Kalingasan ng Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand. At from Luna Isabela, Pastora Erica Akay. Ayan na rin siya. Kanina si Sister Aline, nanonood din siya. Hello, hello. From Montalban, Rizal, Pastora Imelda Villanueva. Wow. Nandyan na rin sila. Ayan, syempre nandyan na rin si Pastor Morris from Paranaque. At syempre, from Pasig, si Flor Delisa Rojas Raquel. Hello! Welcome to DLS. Ayan, salamat po mga kaabangers. Continue to tag. Itag niyo po ang inyong mga kaibigan ngayong umagang ito kasi napakaganda. Yeah, sit and relax. Do not forget to sit, share, invite, and tag. Hindi natin sila Pastor Dong at si Pastor May. Sa Bulog, Cagayan. Parang wala na sila sa Abulog. Wala na? Yes, naliligaw tayo lahat. Nandun na sila ngayon sa Santa Ana. Yes, Pastora May, iligo nyo na lang kami sa masarap at ilangoy nyo na lang kami sa masarap na dagat ng Santa Ana. Kasi balita ko, mainit doon, Pastora. Yes. At saka syempre, gustong-gusto talaga ni Pastora ang dagat. Yes! Iligo nyo na lang kami at ilangoy nyo na lang kami, Pastora. Magpatuloy tayo na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Yan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, tunay Lord, na Ikaw ang may hawak ng aming buhay, Panginoon.
Kaya kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na wala kaming magagawa, Lord, kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya itinatalaga namin ang aming buhay upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, pagkasama ka namin, kasama namin, Lord, ang kalakasan, kasama namin, Lord, ang pag-iingat mo, kasama namin, Lord, ang karunungan na galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kaya habang buhay ka naming pupurihin at pasasalamatan sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ko iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ko iiwan, ni pababayaan man. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan, tanging tugon sa lahat ng pangangailangan, kailan may di nagbago. Mga pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ko iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay di mo ko iiwan, ni pababayaan man. Amen. Yes, Hallelujah. Jesus. Salamat, Hallelujah. Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa umagang ito, Yes. Panginoon, sa tanghali ito, Panginoon, Amen, sa Lord araw God. na ito. Salamat, Salamat po. Panginoon. Tunay na hawak mo, Panginoon. Hawak mo ang kalawakan, Panginoon. Amen, Lord. Hawak mo ang buhay ng mga anak Yes, mo, Lord. Panginoon. Amen. Hawak mo maging ang pagkilos namin, Panginoon. Maging ang pagkatao namin, Panginoon, ay Amen. hawak mo. Yes, At Lord. Panginoon, panghahawakan namin ang iyong pangako, Panginoon, Amen. na kami ay sasamahan mo habang buhay, hindi mo kami iiwan. Amen. Habang buhay, hindi mo kami pababayaan. Yes, Lord. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming pasasalamatan. Walang hanggan ang aming pasasalamat sa iyo. Yes, Walang Lord. hanggan naming hahanapin. Isisik ang presensya mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Ito ang aming panalangin ngayong tanghaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Siyempre, salamat sa mga taga-Kapet Pandasal. God bless po. Yan talaga, no?
real life, Real talk. real people. Kasi sa people. studio, may mga pumapasok, may mga umaalis. Yan talaga, no? Sa buhay ng tao, may dumarating. Ganon din. Diba? May dumarating, may umaalis, may dumarating. Ayun. Diba? May pintong nagsasara, may pintong nabubuksan. Ayun. Saan ka ba doon, Pastora? Lagi ako dong naghihintay sa pintong. Nagbubukas. Nagbubukas ng sabi nga, pag-asa. talagang ang Diyos may sinasara siya sa buhay natin Yeah. para lalo nating makita ang mga pintuang binubuksan niya. Yeah. The door of opportunities. Kasi ang pag- pagbubukas ay pagpapala yan. yan. Amen po ba mga kabangers? Ayan. Nandiyan na ang mga taga US of A. Ayan. Sabi merong nanonood sa atin sa San Francisco City. Ayan, si Brother Michael Delfin. Hello, Michael Delfin. Welcome to DLS. Ayan. At saka syempre si Pastora Mavic Gagarin Manga. Hello po ng Nandito na rin Habiligan. si Sister Dawn Ucol Reyes, akay to ni Pastor. Ayan, nandyan na rin si Casey Davis. Oh, hello, pamangkin na napakaganda. Ayan. God bless. Ayan, mga kabangers, ready na ba kayo? Handa na ba ready kayo na. ngayong hapon na to, ngayong tanghali na to? Kung handang-handa na kayo, hawakan nyo na ang inyong mga cellphone. Yan, i-ready nyo na rin ang inyong mga daliri sa pag-click, di ba, pag-type sa ating comment box. Naaalala nyo pa ba ang ating pinag-usapan kahapon? The journey of a leader. Yan, yung paglalakbay. Di ba, paglalakbay ng isang nangunguna. Kasi pag sinabi nating pag sinabi nating nagmamanage, hindi leader, pinangungunahan, di ba? Pinangungunahan niya ang kanyang flock. Ng isang leader. Ayan. Ano po ba ang natatandaan ninyo? Yan. Sa napag-usapan natin Nako, kahapon. tatak sa isip ko, Pastora, yung sinabi mong engineer siya. Yes! No? Sige nga, Hindi, Ate Angie. hindi man siya naging engineer, no? Na professional engineer. Naging engineer siya ng buhay ng tao. Yun. Na binubuo niya. Yun. Ikaw, Ate Lea, anong natandaan mo kahapon sa ating guest? Nako, ang natandaan ko yung journey ng pastor na napakahaba, di ba? At saka yung long suffering na sinasabi. Ay, talaga, pastor. Nawalan siya ng joy. Yan. Grabe talaga, pastor. Pero hindi bale, di ba? Nung Ah. una, sabi niya, long suffering ba Yes. ito? Biglang bumawi si pastor. Di Ayun. ba? Ang sabi niya, ay, hindi pala. Ito palang long Proseso. sufferings ko na ito na kailangan kong i-endure. Magbibigay pala ito sa akin ng, sabi nga, yung endurance na sinasabi, di ba? Ano ang binubunga ng endurance? Aha. It builds character. Na-shape, Yeah, di ba? na-shape siya. Na-shape ang kanyang senses, di ba? Na-shape ang kanyang puso, di ba? Na-shape ang kanyang yung kanyang mga Spirito. abilidad, di ba? Hindi lang yan, na-shape ang kanyang personality at Yes. lalong lumalim ang kanyang encounter at pagkakilala sa Wow, ang haba ng introduction. Yun! Sige! Sabi ni Pastora Mavic, inihanda kasi siya ng Lord. Ayan. Yeah. Hello sa lahat ng mga taga-Gentry, Sister Rowena del Rosario. Welcome again, kapatid. Saan ka ba nagpunta ng mga panahong wala ka sa DLS? Ayan. Manatili ka lang dyan. Ayan. Mga kabangers, sige, mag-type lang po kayo dyan kung ano ang natatandaan ninyo sa mga isinare ng ating butihing pastor, magiting na lingkod ng Panginoon. Yeah. Ngayong hapon naman, tulad ng aming ipinangako sa inyo kahapon, di ba? Hindi lang ang kwento ni Pastor Edgar ang ating maririnig. Yes! Kwento rin ng kanyang may bahay. Ayan. Kaya mga kabangers, handa nyo na ang ating mga virtual clap. Let us all welcome our guest this afternoon. Ang mag-asawang Pastora Jean and Pastor Edgar Tapawan ng Minante, Isabela. Welcome, Pastora Jane. Welcome po sa Daily Life Sharing, Pastora Jean. Pastor Edgar.
Pastora Jean, maaari niyo po bang batiin ang lahat ng ating viewers at pwede niyo po bang batiin ang lahat? Good afternoon po sa lahat ng mga viewers natin ng DLS. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless everyone. Wow! Matipid siya. Pastora Jean, pwede mo bang batiin ang iyong magulang, kapatid, kung nasan man sila po naroon? members. Church member, kung Sa nasan man po sila salitang ngayon. Ilocano. Yes po. Ayun, gusto naming marinig sa Ilocano. At sige, sa Ilocano. Kaya parang hindi na ako gano'n. Binabati ko po ang aking kapatid na nasa Hong Kong, OFW po siya, ang aking bunsong kapatid. Ang aming nag-iisang kapatid na lalaki kung saan naglalayag po siya as a seafarer. At ang aking kapatid na nasa Ilagan City. Mga friends sa US, ang aking hipag na nasa US, ang family ni Dirk at saka family ni Sharon. Sa mga friend namin at na nasa Canada, good evening, good morning, and good day sa inyong lahat po. Sa lahat ng mga members namin sa Palatao Church, Bethany. Brittany. Wow! Wow, global din. Global. Global din ang mga kaanak niya. Global din pala. Kaya pala sila dinala sa DLS. Yeah. Siyempre, sabi nga ni Pastora Yolanda Hiao, the only thorn among the flowers. Yan ang Pastor naalala Edgar. niya. Yan. Sige po, Pastor Edgar, the only thorn among the flowers. Maaari po kayong bumati. Yeah, binabati ko rin po lahat ng aming mga ka-coworkers dito sa Bethany Fellowship. Naka-assign sila sa iba't ibang mga churches dito sa Isabela. At maging sa mga kaibigan ko rin, mga pastor. Ibang mga kaibigan kong pastor ay nasa Hub of Christ din. Kaya si Pastor Den. Siyempre nanonood, hopefully nanonood si Pastor Dong, binabati rin namin, at saka si Pastora May. We are grateful for this wonderful privilege na naibigay sa amin para mag-share ng aming kwento. Wow. Sabi nga po sa comment ni Pastora Yolanda, wow, ang ganda pala ng asawa ni Pastor Edgar. Pinagpala. Yun. At syempre, dahil maganda siya ngayon, Aha. simulan na natin. Yun. Take it away, Pastora. Pastora Jean, maaari niyo po ba kaming kwentuhan? Sino po ba si Pastora Jean? Sino po ang inyong mga magulang? Ilan po kayong magkakapatid? Ilang taon na po kayo? At, syempre, yung inyong pag-aaral, di ba? Ang inyong pong natapos kung ano po. Sige Yeah. po, Pastora. Ako po si Pastor Mary Jean Tapawan. Pinanganak po ako sa Agasian, City of Ilagan. Ako po ay 55 years old. May 3 anak. Si Symphony, yung panganay po namin, 30 years old. May asawa na rin po last year. Nag-asawa na. And then yung gitna po namin, which is si Kyler Jan, nauna na po sa ating Panginoon nung siya ay 1 taong gulang pa lang. And then yung bunso po namin, which is si Rafael Jan Tapawan, 22 years old, in his last year po sa kanyang nursing course po. Ako po ay isang teacher. Nagtapos po ako noong 1981 bilang isang guro. 1991. And then, pumasok po ako bilang teacher ng mga missionary, anak ng mga missionary, which is naka-assign po dito sa Philippines noon for 2 years. And then after that, nag-aral din po ako sa Bible School. After ng 1 year of Bible School, asawa po kami ni Pastor. And then we are married for 31 years. At masayang pagsasama na pinagkaloob ng Panginoon sa amin.
Ako po ay, sa kasalukuyan, ako po ay 20 years na rin po as an administrator po ng Bethania Christian Academy, which is under po ng Bethany Fellowship, Philippines po. Wow. From a teacher Yeah. to a missionary, yeah, to pastoring. Yes. Grabe, no? So, ganun ang naging gradual movement ng Panginoon Sa kay kanila. Pastora Jean, di ba? Nagsimula siya, ang unang paghahanda niya ay ang paghahanda para sa pagtuturo. Then siya ay inilabas ng Diyos para sa pagmimisyon. At muli siyang ibinalik para sa equipping sa Bible, sa kanyang Bible school. At inihanda siya sa mas malaking gawain. Dahil bakit? Nakilala niya ang lingkod ng Diyos. Doon na ba talaga tayo? Yes! Doon na pala tayo kasi maikli yung oras natin eh. Tapos ngayon, malaki talaga kasi 21 years na siyang administrator. Yes. So, saan po kayo nag-a-administer? Ano po ba? Eskwelahan po or church, Pastora? Public ba to or private? Private school po, from kindergarten to elementary, full elementary po ito. Which is, dito po nagtapos yung mga anak ni Pastor Dong Campoy. Si Hadassah at saka si Teacher pala Jedediah. to. Pati na rin si Teacher ng mga Oba. anak ni Pastor. Pati rin si Obadiah. Dito po sila nagsipag-aral at nagsipagtapos ng kanilang elementary. Wow. Church Kaya base. pala Church malalim, base po no? ito ng Bethany Fellowship. Malalim ang Wow. pagkakaibigan nila. Nagsisimula pa lang tayo, pero alam mo po ba sa comment box, mainit na yung mga kaabangers. Ano sabi? Diba? Hello, Pastora Salve ng US of A. Sabi ni Sister Casey Davis, one marriage advice po for a newlywed couple here. I'm married for 4 years. Yun! Nako, Pastor, mukhang mapapasubo ka, di ba? So, hindi ka lang po ngayon principal, kundi ikaw po ay counselor. Sige po, Pastor Edgar, ano po ba ang masasabi ninyo doon sa comment ng ating kaabangers na ano po ba yung pwede ninyong maibigay na advice for the newlywed couple? Oo. Well, I think po yung pinaka-foundational, meron silang malinaw at merong malapit na relationship kay Lord. Yun yung pinaka alam ko na makakapagbigay sa sino mang bagong mag-asawa ng kanilang maayos na pagsasama. Dahil dumating man yung mga unos ng buhay, dumating man yung mga challenges, at siyempre hindi naman meron tayong mga flaw bilang mga spouses, and yet, kung nandoon yung malinaw at malapit na relationship kay Lord, yun yung tumutulong sa sino man sa akin bilang asawang lalaki, kay Pastor Jean, doon nagtatagpo, kumbaga, yung aming mga puso na kumbaga ay kung hindi maayos, inaayos ng Lord at nai-express naman ito sa bawat isa bilang mag-asawa. So yun po ang aking advice. Amen. Wow, very well said. Thank you, Pastor. Thank you. Kailangan Kaya sa talaga. lahat yan, ang bagong mag-asawa, kailangan ang relasyon natin talaga sa Panginoon ang una, no? Yes. At saka kailangan may proper communication talaga, di ba? Wow. Oo. Ang ganda nung sinabi ni Pastor, clear and personal relationship Yes, with the Lord. oo. Di ba? Alam mo dapat how God identifies you. Di ba? Yung value mo sa Panginoon. Amen. Yan. At dahil ang pinag-uusapan ay relationship, yan, sabi ni Pastora Mavic, start right and do it right. Amen, Pastora. Dahil ang pinag-uusapan natin, dahil ang sinabi at binitiwan ni Pastor Edgar ay relationship with the Lord, tanungin natin si Pastora Jean. Pastora Jean, paano niyo po na-encounter ang Panginoon? At kailan? Nung ako'y elementary pa lang, grade 6, may mga missionaries po na pumunta sa aming village. May couple of missionaries po na pumunta doon. Then,
punta sila sa aming school para mag-lead sila o mag-share sila ng Bible stories. Nag-a-attend po kami as mga bata pa lang. And then, after that, tumira sila sa village namin. Kasi ibang village sila noon, dumadayo lang sila sa aming village. Tumira sila sa village namin, so lalo po kaming napalapit sa kanila. Then, after that, nag-a-attend na po kami dahil high school na, nag-a-attend na po kami noon ng, gumawa na po sila ng Young People Service. So, every Friday, meron kaming mga Young People Service, which is patuloy na tinuturo nila yung Word of God. Then, doon na rin ako nataniman ng Word of God. So, after ng pagtuturo nila, sinabi na nila sa amin na kung gusto daw namin ng mag-baptize. Sa akin noon, parang hindi pa, dahil bata pa ako, and then lumaki din kasi talaga ako sa Catholic. Talagang doon po kami talaga lumaki. Devoted po ang aking lola. Kaya yun naman talagang nakalakihan namin dahil first time na parang may born again o mga missionaries na pumunta sa aming village that time. So, pinuntahan nila yung mga parents ko. Dahil ang mga parents ko, ayaw po talaga nila noon. Kasi sabi nila, ano yan, magbabago ka ng religion? Pinaliwanag naman ng mga missionaries. After that, sinabi nila, sige, kung yan ang gusto. Kasi meron silang mataas noon na pagtingin sa mga Amerikano sa village namin. Kasi kumbaga yung village namin, they give honor sa mga tao na mga, kumbaga tumira sa village namin, lalo na't Amerikano sila. So, then, nag-baptize po ako, rinisip ko po si Jesus Christ as my personal Savior. Then, after that, nagkaroon kami ng First Youth Camp. First Youth Camp, 1985, sa village nila, Pastor Edgar. Doon talaga yung naramdaman ko yung pagkilos ng Panginoon sa akin, which is nakita ko kung ano talaga ako, kung ano yung kailangan ko sa buhay ko. Sinurrender ko po lahat sa Panginoon sa araw na yon kung saan talagang I totally surrender my life to God at inaccept ko si Jesus Christ as my personal Savior. Amen. Sa first camp na nagkasama kami ni Pastor. Pero wala kang feelings. Oo. So parang talagang kami yung Excited first si na Pastor. Excited si Pastor. Wala pa Tingin-tingin naman na siyang lang. feeling. Oo, kasi nga naman, ang ganda-ganda ni Pastor Jean. Sabi nga, totoo talaga sinabi ni Pastor Samuel kahapon. Ang bait talaga nito ni Pastor Edgar. Ayan, hello Pastor Sabi Samuel. niya, tingin-tingin muna, di ba? Yeah, grabe. Isang simpleng encounter, pero naging impactful. Yes. Diba? Ulitin mo nga. Impactful. Yun. Yan. Hindi impacto, impactful. Yan. So, diba? Malinaw po yun, kaabangers. Napakasimple, pero grabe. Grabe yung, Grabe ang yung impact. naidulot nito sa kanya. Pero Ang lalim ng naitanim at naidulot sa kanya Yes. ang encounter Lalo niyo. na yung una, yung missionary, American missionary, no? Ang laking bagay po pala talaga yung magmi-mission tayo, no? Yan, kaway-kaway sa lahat ng mga missionary. Huwag po kayong hihinto. Kasi talaga naman, di ba? Kaya tayo pinapahayo ng Panginoon kasi alam nyo, maaring sa isang lugar na yan, Yeah, meron katulad talagang niya. nangangailangan ng Diyos. Yeah. Di ba? Tulad kung paanong si Moses, sabi di ba nung tinawag si Moses ng Panginoon, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, nakita at narinig ko ang pag-iyak ng aking bayan. Yeah. Kaya ipadadala kita sa paraon. Uy, Di ba? yun. Oo. Kaya mga missionary, gagamitin talaga tayo ng Hands Panginoon na maging kasagutan sa mga iyak, di ba? Sa mga iyak, mga paghikbi at panalangin ng mga tao na nasa kadiliman. Pero kailangan lagi may joy, Pastora. Kailangan may joy at handa sa long Pastor. suffering. Yan, sige Pastor. Sabi nga, magpakatatag eh, di ba? Pastor, kayo naman po ang magkwento kasi Hindi sabi namin makalimutan si Pastor. Hindi natin makalimutan si Pastor kahapon eh. ang saya talaga ninyong dalawa.
Pastor, dahil sinabi mo kanina, pero wala pang feelings yan ha. Oo. Pastor, paano po ba kayo nagkakilala ni Pastora G? Yeah. Yeah, actually, nung nag-start ang Bible School dito sa aming organization, that was 1991, yun naman yung time na nag-graduate si Teacher Jean at kinuha siya ng mga missionary dahil meron silang mga anak na maliliit. Siya yung pinagturo. So, fresh from nag-graduate sa education, siya yung nagturo sa mga anak ng missionary. Ang tawag niya, parang kwan yun eh. Homeschooling. Pero si Teacher Jean, ang siyang naging teacher nila. So habang nandito po siya sa aming center na nagtuturo, ako naman po ay estudyante. Kaya, syempre, hindi maiwasang naging magkaibigan, nagkakausap, nagkakakwentuhan, hanggang sa nag-develop na po yung feelings na wala dati. Nagka-crush na si Pastor. May kilig siya hanggang ngayon. May kilig! Oo, hindi niya makalimutan yung unang kilig ni Pastor. Na natorpe siya, natorpe. Hello sa aking kumare from Binyan, Laguna, Maring Hazel Ahero. Thank you for watching. Sabi ni Pastora Mavi ko, wala pang feelings pero yung word ni Pastor po kahapon, 'di ba? Person of interest. Ayan. Alam mo, pag ang person of interest at naging object of interest mo ang isang bagay, lagi mong tinitingnan yan eh. Ganun po ba talaga, Pastor? Oo. Tinitingnan niyo po ba lagi at binabantayan niyo ang bawat pagkilos ng iyong sinisinta? At siya po ba ang iyong first love? Well, anyway, nung nagkwento ko kahapon, may mga kwentuhan sa class nung high school. Pero ang totoo po, si Jean ang naging first na girlfriend ko po talaga. Oh, I told Siya you. yun. Kaya may kilig Siya siya talaga eh. yung naging girlfriend ko. Ang bait talaga. Yung may malinaw na usapan na tayo talaga. Parang ganon. Hindi yung assumption lang. Oh. Meron na silang Sabi ni Pastora yung pareho. Apple of the eye. Wow! Grabe, no? Nireserve niya talaga ang Yes. kanyang espesyal na damdamin para sa isang espesyal na tao. Yun. Wow! Ano po ang feeling, Pastora Jean? Yeah. Na ikaw pala ang apple of the eye ni Pastor Edgar, Pastora Jane. Actually, nung nag-start na po siya, nagsusulat, ganon. Pero I care for you, wala pang mga I love you, mga word na ganon. Ako kasi noon actually is, may boyfriend po ako dati Ayun lang. na hindi po Christian. So, dahil palagi kami nang magkakasama dito sa center namin, hanggang sa nag-break up na rin kami sa, kumbaga, college boyfriend po. And then, nag-break up na po kami, then free naman na po ako. So, parang, dahil sa palagi na kaming nag-uusap, nandito kami sa isang center, unti-unti rin po na create ni Lord sa aking puso yung pagkakaroon ng interest, kakaibang interest, special interest sa Kanya. Kaya doon po nag-umpisa hanggang sa we start talking each other na dating, na nag-date na kami, na we are considering each other, na we pray each other etong feeling na nararamdaman natin sa bawat isa. Wow. So doon po nag-start. Wow! Napaka-progressive talaga. Alam mo, talagang kahanga-hanga talaga to si Pastor Edgar eh. Oo, Di ba? dinaan sa poem. Yes, napaka-progressive. Alam niyo po ba yung kwento ng poem niya? Ayan nga eh, nabanggit nga ni Pastora G. Sobra progressively talaga niyang inano, 'di ba?
Alam mo, napakaganda talaga, no? Pag ang babae, namumuhunan talaga ang lalaki. Namumuhunan ng oras, di ba? Yun ang sinasabing pagmahal mo ang isang tao, mamumuhunan ka talaga. Yeah. Di ba? Kasi may halaga siya sa'yo, kaya pupuhunanan mo siya. Naalala Nakita mo ko tuloy. progressively, sabi ni Pastor Jean, nung una, I saw you. I like you. Di ba? I send letter to you. Di ba? Then, I care for you. Yun ang laman ng letter di ba? I care for you. I deeply care for you. At ano yung huli? Can you be my date? At saan sinulat yun? Yeah. Sa Mabagong? Stationery! Yan! Nako po, nagsusulat. Sabi ni Pastora Mavic Agsunod, nako po, nagsusulat. Baka po sulat ng nanay yun. Tama! From the mom! Alam niyo po ba yun, Pastora Jean? Opo. Alam niya na. Wow. Naman pala, walang inilihim si Pastor, nag-confess. Sabi ni Wala pa. Sister, Wala pa po kasing cellphone noon, kaya Yes. kailangan gawin mo talaga yung pag-express ng feeling mo sa Tama. writing of love letter. Oo. Di ba? Hindi mo naman ginagawang airplane, Pastor, ano? Na-experience mo ba yon, Pastora? sa klase na experience Oo, ko ang yun. letter, ginagawang airplane. Ang saya-saya talaga pag love story ang pinag-uusapan. Sabi nga ni Sister Madonna Bacani, sabi niya, wow, ang gandang love story. Yan. Nakaka-relate po ba kayo mga kaabangers sa love letter? Kasi ngayon, hindi na uso ang love letter Chat na lang di ba? Cellphone na. Messenger na lang. Ayan, pwede nyo bang i-comment? Ano, nung araw, paano kayo niligawan ng inyong asawa? Yan, mga kaabangers, sige, mag-ingay din kayo dyan sa comment box kasi ang ganda ng ating pinag-uusapan. Grabe, no? Progressively na itatag ang isang relasyon. Grabe, kaya pala journey. No? Dito pa lang sa love story pa lang nila, nandun na yung maliwanag na journey. Wow! Pastor, nung kayo ay nagpakasal na, Pastora Jean, malinaw na po ba sa inyo na si Pastor Edgar ay meron na siyang mga ministry? Kasi sabi nga, nagsisimula na po bang mag-ministry si Pastor Edgar noon? Pastor na rin po ba siya nung kayo'y magpakasal? Ay, opo, siya po ay isang pastor sa medyo malayong village. You need to cross the river sometimes. And nagpapastor na po siya doon ng 1 taon bago kami kinasal. And then, doon na rin po kami nagpastor after ng kasal po namin. Wow, in-embrace niya. Ilang taon nga po pala kayo noon nung nag-asawa po kayo? Ay, 25 years old po ako. Si Teacher Jean ay 23. Oh, kasi 21 si Pastor, 'di ba? Na naghahayo na siya. Naghahayo na. Wow, maraming nakaka-relate, Pastor. Sabi ni Kuya Gabriel, buti hindi pinapalusot sa butas ng pader yung sulat. Kuya Gabi, mukhang may experience ka ng ganyan, ha? Pinapalusot mo yung love letter Sabi mo, ko na nga ha? ba, Sa butas ng pader. Hindi lang aeroplano Ang dami talagang paraan, Pastora. Basta importante makarating sa kanya ang Yun. mensahe. Sabi ni Pastora Yolanda, relate daw siya kasi ang dami daw po niyang love letters na natatanggap noon. Wow. Sabi ni Pastora Marivic Agsunod, kasing bait ko po si Pastor Edgar Tapawan. Unang pag-ibig ko din po si Pastor Leonard Agsunod Kapogi. Huwag niyo na pong tanungin. Yeah. Mukhang, Pastora Mavic, sa susunod, ikaw ang aming i-interviewin dito. Kayo ni Pastor Leonard, para makita namin, malaman Yung namin ang love story naman nyo. nila. Ayan, so much for the love story. How long have you been in the ministry, Pastor Edgar and Pastora Jean? Yeah, since we were married noong 1995 up to now, 31 years. So, 31 years na po kami bilang mag-asawa na together sa paglilingkod kay Lord. At more than half nung 31 years, I think, mga 20,
if I'm not mistaken, ay ginugol po namin dito sa pamumuno ng Bethany Fellowship Organization, at si Teacher Jane, siya naman yung simula kami po ng mag-asawa yung naging instrumento para magpasimula ng children's school ng under ng Bethany Fellowship. So gano'n na po kahaba yung aming pagsasama sa paglilingkod at pamumuno sa iglesia at sa pamumuno sa organization at sa school. 30 years. Wow. 31. 31 years 31. been married and 31 years been together in the ministry. Yeah. Grabe, no? Mula sa simula, Mhm. sa pasimula hanggang ngayon. Sila na talaga. And ang ganda nung sinabi ni Pastor no na 20 years leading the Bethany organization. Pwede niyo po ba kaming i-enlighten what is the Bethany organization? All about. Ano po ang ministry nito? Yeah, ang nature po ng ministry ng Bethany Fellowship ay ibang-iba sa ibang Christian organization. Ang talaga pong pagkatawag ng aming organization ay mag-church plants sa mga malalayong barangay o sa mga barangay na wala pang existing na evangelical or born-again fellowship. Yun po yung aming pagkatawag mula noong i-transfer sa aming mga national yung ministry, kasi sinimulan po ng mga missionaries. Sila yung nag-establish ng organization, at nung sila ay nagsibalikan na sa Amerika, iniwan na po yung organisasyon sa aming mga Pilipino. Kaya nga po nung katulad ng naikwento namin, kami po yung mga unang mga young people. At hindi lamang din po ako, may mga kasamahan akong mga ibang pastor ngayon na yung mga unang batch, second batch ng mga young people, kami na rin po yung mga leaders ngayon na pinagkatiwalaan para ipagpatuloy yung gawain ng Bethany Fellowship na mag-church planting sa iba't ibang mga barangays dito sa Isabela, lalo na yung wala pang church na masabi o born again church sa isang barangay. So yun po yung Bethany. Kasama na rin din po yung may children's school. Meron din po kaming campsite dito sa Minante. Alam po yan ni Pastor Dong at ni Sister May. Dito ginaganap yung mga iba't ibang mga Christian event. Medyo siguro na 2 hektarya po yung kinatatayuan ng Bethany Center. Ang Bethany Center din po ay siya yung I would say home, parang tahanan ng Bethany, dahil sa 30 churches namin, ito yung pinaka-main center o office po. Wow. Wow, ang dami na pala nun, Pastora. 30 churches. 30 churches. At ang ganda, Pastor. Pinagpala talaga, At ang Pastor. ganda, Ate Lea. Yes. Ate Angie. Narating ang mo na ba ganda. ito, Hindi, Pastora? ang ganda ng, habang nagkukwento si Pastor, sinususuga ko, parang ini-imagine ko yung ginagawa nila. Amen. Diba? Nag-church plant sila. Alam mo, ang pinakamagandang, ang nakatch ko doon, reaching the unreached. Yeah. Grabe yung vision nila na inaabot nila yung mga hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon. Amen. Buhay na Napakasipag. buhay sa kanila ang Matthew 28. Yes. No, Pastor, no? Yung reaching the unreached na hindi lang sa Jerusalem, kundi sa Samaria, sa Judea, hanggang sa dulo. Wow. Diba? Pag sinabing dulo, yung hindi naaabot eh. Kaya sabi niya, nag-church plant sila sa mga lugar na liblib. Those who are not unreached, yung hindi pa naaabot ng gospel. Yes. Alam mo ba bakit, Pastora? Kasi ganun sila naka-encounter sa Panginoon. Yes. Sa She village. is like 6-year-old, tama po ba yun? O grade 6? Elementary years si Pastor Yeah, Si si Pastora. Pastora, ganun din. Oo. Diba? Kaya parang
na-encourage siya. Grabe. Mga missionary talaga, may kaugnayan talaga, may kinalaman talaga ang pagtugon ng mga taong tinawag ng Panginoon. Yeah. Di ba? Sila yung mga naging bunga. At Oo. sabi nga, sa kanilang pag-i-establish, di ba, nakita ko binanggit ni Pastor sila yung first young people. Mga kaabangers, napakahalaga that you are planted in the house. Amen. They were planted in the house, di ba? At Oo. sabi nga, they were planted in the church. Mhm. And since they are planted in the church, they are deeply rooted. Yes. Di ba? And grounded, Kasi kung di ba? gaano ka ka-deeply rooted and grounded, ganun ka rin katatag. Amen. Nagbunga ang joy ang long suffering si Pastor, di ba? Tama, Pastor. Di ba? When you are deeply rooted, you are widely growing. Di ba? Widely growing, Amen. strongly growing. And when you are widely growing and strongly growing, you are bearing fruits abundantly. At ano yung katibayan niyan? 30 churches. Yes. Yun eh. Di ba? Bearing Pastora? fruit abundantly. Aha, Pastora, ito rin ba nag-encourage sa inyo? Bakit nyo kinuha ang teacher? Yes po, Pastora. Sa amin kasi noon, parang ang alam lang namin na profession is teacher. Nung kami ay elementary, high school, Relate mo. malayo po talaga kami kasi sa bayan. Kaya parang inaidol na namin yung mga teacher namin sa elementary noon na nandun sa village namin. Kaya wala kaming alam na profession noon, kundi teacher lang. Kaya teacher lang din ang kinuha ko. Kasi nga malayo, oo. Kawawa yung mga bata na hindi maturuan, Pastora, di ba? Amen. May Tsaka- heart siya. Tsaka Ate Angie and Ate Lea, noong unang panahon kasi ang mga tao, ang taas talaga ng tingin nila Oo, sa guro. oo. Ang taas talaga ng tingin nila sa mga teacher. Ako nga yung tita ko nga pag teacher yung pag dumadaan na may mga nakatambay, nagpupulasan yung mga tambay. At dito na si teacher, di ba? Ako nga takot na takot oo. eh. Oo, Mataas ang sa mga tingin Kung nila. anong taas sa tingin sa teacher, ang sabi naman ni pastor, ganun kababa ang tingin sa pastor. Di ba yun ang sabi niya kahapon? Doon sila nakabot. Ayan. Pastor, bukod po dito sa sinasabi ninyo na 30 churches, syempre po, naging ano po ito, naging lumawak ang ano. At sabi nga, habang sa paglawak ng mga ministry natin, lumalawak din ang mga challenges. Tsaka iniwan sa kanila, Oo, pastora. lumalawak ang pagmamanage. challenges. Pastor, ano-ano po ba yung mga challenges na kinaharap ninyo na magkasama ni At saka, Pastora G? Pastora, paano na-manage ni Pastor yun? Yes. Di ba? Sa challenges muna Oo. tayo. Sige. Yes. Siguro po ang greatest challenges namin mag-asawa sa aming personal na sa family, sa relationship, at sa ministry ay noong pinagkalooban kami ni Lord ng anak na lalaki, yung naikwento ko nung nakaraan, na for 1 year kami po ay labas-pasok sa ospital. Pero nung ipinanganak po siya, doon nagsimula yung aming experience na humubog ng gusto sa aming buhay. Kasi yung anak namin, hindi siya yung meron siyang congenital issues. At nung ipinanganak siya, marami siyang mga physical na mga deformities. At ang tanong noon na naglilinger sa amin, maging nababalitaan namin mga katanungan ay bakit nagkaanak sila, Pastor, ng ganong kondisyon. Kumbaga ay pastora pa man din sila, naglilingkod sila sa Panginoon. Alam mo yung line ng enemy na ginagamit niya yun para kami i-discourage, para kami ay masiraan ng loob para magpatuloy. Ang ginamit ng Panginoon na kwento sa Bible ay noong si Jesus ay naglalakad kasama niya yung kanyang maalagad. Nakakita sila ng bulag. Sabi ng mga, ito yung naging tugon ni Lord sa aming katanungan. Bakit kaya inalaw ni Lord na ganito yung anak namin? Yun ni-reveal ni Lord sa amin, pinaalala. Sabi ng maalagad niya, sino po, Jesus, ang may kasalanan? Bakit bulag ang lalaking ito? Ang tugon ni Jesus ay eto. Sabi niya, this man is blind
so that the glory of the Lord will be manifested in him. Hindi kasalanan ng tatay niya, hindi kasalanan ng nanay niya. Yes. It is the glory of the Lord. Kaya sa amin, naging kalakasan namin yung alam namin si Lord sovereign in control, that God will be glorified. Not knowing that after a year, more than a year, ay kuhanin siya ni Lord after ng heart operation doon sa heart center. Hindi siya nakasurvive, binawian siya ng buhay, kaya yun pa rin yung naging challenges sa amin. That is more than 1 year of, handling and being in that situation. Yun yung mga emotional struggle namin din. Part noon, meron din kaming mga questions kay Lord. Pero along the way, alam namin na si Lord gumagawa at kumikilos din naman sa aming buhay. So, Amen. yun po yung isa sa naging matinding challenge namin mag-asawa, na habang ginagampanan namin yung tungkulin namin sa paglilingkod, sa amin mismo, meron kaming mga challenges na pinagdadaanan sa family. Yes. Pagsubok talaga, Pastor. Pero bilang ina, Pastora Jean, paano niyo po hinarap ito? Lalo na doon sa katanungan ni Pastora, no, na sino ang may kasalanan? Bakit nagkaganito ang anak ko? Sa inyong part po bilang ina. Bilang ina that time, nung pinanganak ko po yung pangalawa namin, talagang hindi mo rin may aalis sa akin na nag-question din po ako. Lord, why? Bakit ganito po yung pinagkaloob mo? Pero, yan, sabi ni Pastor, Lord is sovereign, hindi namin control, pero God is wonderful pa rin na kahit binigay niya sa amin yon, ang aking nagiging refuge that time is, sabi ko, Lord, binagkaloban mo kami ng anak na ganito. Alam ko na ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas, ikaw ang magbibigay sa amin ng yung sovereignty ba niya sa amin as a parents and as a mother, na nakita ko na ganun po yung ayos niya nung inilabas ko na po. And hindi nabanggit ni Pastor, one thing what happened is during that 1 year na sa amin po yung second baby po namin, ang sabi ko na po sa sarili ko noon, hindi na po ako manganganak. Ayaw ko ng manganak dahil gusto ko nang ibuhos lahat yung panahon, pagkakataon sa second baby namin. Pero one thing happened is, nung 3 months na po ako na after giving birth, 3 months, pupunta na po ako sa OB ko for contraceptive para hindi po ako magbuntis. Sabi ng doktora sa akin, sabi niya sa akin, can we do first the pregnancy test? Sabi niya, okay daw. Very kampante po ako. After that, nalaman kong buntis ako, as in, grabe yung iyak ko talaga. Grabe. Sa OB ko, pati yung OB ko umiyak kaming dalawa at nakita. Imbes na excited ako, yung pakiramdam, Lord, paano kung ganon na naman yung lalabas? Lord, paano ko ibibigay yung lahat-lahat na care na kailangan ng anak ko? Kaya pati yung OB ko umiyak, yung asawa niya din na nakita kaming umiiyak, bumaba siya. What happening here? Sabi ng asawa niya. So habang labas-pasok kami sa hospital sa taon na yon, buntis din po ako. Alam mo, Pastora Sally, Sister Angie, relate ako dyan, Pastor. Alam mo, yung anak ko din noon din siya, congenital defect. 3 ang butas sa kanyang puso. 7 months siya kinuha ni Lord. Pero bago siya kinuha ni Lord, siya ang dahilan. Kaya ka Yes. napunta sa simbahan. Yeah. Oo. Diba? Meron po talagang dahilan ang lahat bakit nangyayari ang isang bagay. Yes. Katulad ni Sister Leia, the same as you po, na may 3 butas yung kanyang puso ng kanyang anak. Pero yun po ang naging way. Bakit ang buo niyang pamilya ay naligtas, na Naakay sa tumanggap. church. Tumanggap sa Panginoon. Masakit, Amen. Pastor. Masakit, Pastor. Kailangan talaga natin tanggapin, di ba?
talaga. Sabi nga sa salita, 'di ba? God will make things beautiful in His Yes, time, amen. 'di ba? Time. At talaga naman, 'di ba? Maaring ang pinagdadaanan mo ngayon ay hindi maganda, pero sabi ng Panginoon, I will make it beautiful in my time. Amen. Diba? So, kaya nakita natin kanina binanggit natin no, nagsasara, nagbubukas. Oh. Umaalis, dumadating. Oh, Diba? ang galing, no? Grabe. Intro yun, ha? Diba? Yun pala yung intro natin kanina. Hindi ko naman po sinasadya, pero nabanggit ko. Diba? Kasi may aalis, may dumarating. Oo. May sinasara, Yeah. may binubuksan. Wow. Sige At po, actually- Pastor. Sige po, mag-share ka Actually, po. Pastora Sally, idugtungan ko lang yung kwento ni Teacher Jean nung dalhin namin sa heart center yung aming anak na merong heart problem. Heart problem talaga yung kanyang case. Hindi siya lumalaki, tumataba. May butas sa kanyang puso. So after nung operation, naiwan po siya rito sa Isabela. Kasi mga anak na Ako ang sumama sa heart center, kasama ko yung dalawa kong kapatid, si May at si Winnie. Naiwan siya gawa ng kabuanan niyang manganganak. Hindi siya pwedeng sumama. Now, without knowing it, nung nagpe-pray kami, siyempre, positive yung aming perspective, pananaw na walang mangyayari. And then, suddenly, yun nga, binawian siya, hindi siya naka-recover. So, in short, ang pinakamahirap noon ay yung ibalita ko kay Jean na hindi naging successful yung operation, binawian ng buhay, namatay yung baby namin. Yun yung pinakamahirap na time noon kung paano sasabihin sa kanya. And then, all throughout, nung nasa yung pagluluksa, nandun naman yung paghahanda sa darating na baby dahil anytime soon, manganganak na siya eh. Habang nakaburol yung aming baby, anytime, manganganak naman si Jean. So, palaging, alam niyo yun, yung mixed feeling, excited ka ba sa darating na baby? Meron kang pinagdaraan ng emotional pain. So, ang nangyari po, nag-decide kami through cesarean na after ng libing ng aming anak, doon na lang siya ooperahan na i-deliver yung baby, yung aming pangatlong anak. Amen. And, ginamit ni Lord yung baby na yon para i-heal ang pain. Una lahat kay Jean. Kasi alam niyo po, noong inilibing na yung anak namin, the day after that, Jean is preparing for the baby, the incoming baby. And ang hindi ko makalimutan vividly sa aking isip, sumilip ako sa kwarto at nakita ko si Jean. Inaayos niya yung mga damit ng baby, yung old baby clothes ng aming namatay na anak, kung pwede pang gamitin sa incoming baby to be born in a few days. Nakita ko ron yung pain ni Jean. And then, ni-reveal ni Lord na all throughout that pain, yung aming naging pangatlong anak, lalaki rin. At ni-reveal ni Lord sa amin na gamitin namin yung pangalang Rafael. Naghahayag na ang Panginoon ay siyang humihilom sa ating mga pain. Kasi it is a mixed Hebrew word which means yung Jehovah Rapha is heals, and yung El is God, yung Elohim, the El. So, dinvil ni Lord yun, eto ang pangalan ng aming pangatlong anak na lalaki. So ngayon, yung aming anak, yung matangkad, yung nakita niyo sa picture, yun si Rafael. And it is alam niyo yun, it's a declaration sa aming mag-asawa that though our baby was taken from us at his early age, God, hindi naman pinalitan, but God provided a way for us na maghilom yung aming pain through Rafael.
And indeed, it was a journey that took us a lot of years to realize na si Lord kumikilos at gumagawa sa buhay natin. Na kung minsan alam natin parang hindi favorable, and yet when we trust in Him, when we just honor Him, follow Him, yung pagkilos at paggawa ng Panginoon, direct yung buhay natin. Hindi ko man sabihin na sinadya ni Lord na kunin o ano, but sa mundong ito na hindi perfect, we need God to reign and rule and take charge and direct our path. And then if we do that, we will see how good, how faithful our God is. So, nung si Rafael ay ipinanganak, tinabi namin sa aming anak, you are God's answer. Wow. You are Amen. God's healing balm Wow. sa Pinan. And we celebrate His life and the life of our son. Oh, wow. Kaya Yun din napakabuti. ang katulong kay Jean para makarecover siya ng Yeah. gusto sa kanyang Praise emotion. God. Napakabuti talaga ni Lord, Pastor, ano? Kasi may nawala man, pero may dumating. May inibigay siya. pinalit. Amen. May Oo. ipinalit siya sa inyo. At napakagandang pangalan ng kanyang anak, Jehovah Rapha. God Raphael. heals, no? Raphael. God who heals. God who heals. Wow. Alam mo yon yung feeling ng isang Iyak ako ina. eh. Oo nga. Kanina. Relate na relate eh. Talaga diba? ang ina, no? Parang isa ang puso, no? Mahirap mawalan, lalo na ang isang anak. Mahirap mag-let go sa isang Amen. nanay. Hello po kay Sister Norma Cades Sales from Spain. Nandiyan po siya nanonood. Sabi po ni Pastora Mavic Agsunod, iba kasi talaga ang pain sa mother. Yes. Raphael, God who heals. God will heal us in our pains. Kakaiyak po. Diba? Sabi naman ni Sister Casey Davis, you were created for a purpose with a purpose. Diba? With a purpose. Grabe, no? Dalawang purpose yun The ah. provision of God's healing is already prepared. Amen. Diba? Grabe ang Diyos. Diba? Yun pala, Pastora, gagamitin sila talaga sa malakihan. Nakita mo yung 30 churches na nabuo nila. Yun po pala talaga, dahil alam ko, marami pong the same na kalagayan sa inyo. Paano nyo sila i-administer kung kayo mismo, hindi nyo siya na-feel? Diba? Di po ba? Oo, kaya talagang marunong Ikaw ang talaga Diyos. ang unang tuturuan ng Diyos. Amen. Diba? Kaya nga sabi, di ba, walang ipagagawa sa iyo ang Diyos Na na hindi hindi mo niya ipapakita makakaya. sa iyo. At hindi mo Kaya unang muna ipaparana sa iyo ng Diyos. Sa maaring mahina ka ngayon, sa isang araw ikaw naman ang magpapalakas doon sa mahina. Kasi di ba yung sitwasyon mo noon, totoo yung sinasabi sa 1 Corinthians 10:13 di ba? Walang anumang pagsubok na hindi pagdadaanan ng lahat. Amen. So, maaring yung pagsubok natin ngayon ay maging pagsubok ng ating kapwa, di ba? Pero Yes. tapat siya. ng Diyos, Amen. diba? Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Nang higit sa Diba? iyong kakayanan. Mo kakayanin, higit sa iyong Oo. kakayanan. So, ibig sabihin, powerful Oo. talaga sila, Sa couple. pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo niya ng lakas. Upang Upang mapagtagumpayan. Ayan. Hello po, Pastora Tess Bacos Wow. ng Indang. Sabi niya, nawala ang asawa ko si Brother Rene. After 2 months, nagka-baby ang anak ko. Yan po. kapalit din. Talagang Yan, kay puma- Pastora Yes. Tess. Talagang diba? kapalit, no? Nagka-baby ang anak ko. Si Renzi na imposible na magbuntis. Wow. Diba? Diba? Oo, Nakaka-relate po sila. May picos no? Oo nga. Ang hirap Mm. mabuntis. At ang maganda nun, kamukhang kamukha Mm-mm. ng asawa ni Pastora Tess. Relate din ako dyan, Pastora. Kasi nung namatay si husband ko, ganun din. Nagkaapo din ako, kamukha. Ah, na rin, yes! Oo! Diba? Yes. Ang galing talaga ng Panginoon. Sige, Pastor. Tignan mo, Kwentuhan Pastor, niyo po kami. talagang nabubuhayan mo yung namatay. Sige. So, Yes, Pastor. paano po Yeah. kayo nakabangon doon sa inyong ganong dilema, sa inyong paano niyo po ito Naranasan. napagtagumpayan at nang mapagtagumpayan ninyo, paano pa kayo higit na nagamit ng Panginoon? Yun. Wow. Yeah, unahin ko muna si Teacher Jean na mag-share kung paano niya Yes na-overcome. po, yes And then po. I will share my part.
Sa akin po siguro ay tama po yung sinabi niyo po kanina na hindi po ako bibigyan, hindi po kami bibigyan ng Panginoon ng gano'n na pagsubok, gano'ng kabigat na pangyayari sa aming buhay kung hindi niya nakita yung faith din siguro namin. Hindi niya nakita yung puso din namin na kaya namin mapagtagumpayan ito sa kanyang biyaya. Yun yung nakita ko po. And then, yun nga, alam ko sa puso ko noon na kahit na may ganun na pangyayari, wala ka naman talagang iba ng malalapitan, kundi just trust the Lord, Yeah. even in those kind of situation. Amen. Lord, I will trust you even in this kind of situation. Kaya yun po yung isang naging kalakasan po namin dahil alam ko po na siya lang po ang makakagawa po sa amin ng higit sa lahat. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Sabi nga ni Pastora Mila Kalingasan, yes, ang apo ko si James Dunn, Xerox copy ng kanyang lolo, kaya para ko na din siyang nakikita, kaya di ako masyadong nalungkot. Biruin mo, Pastor, talagang may pinapalakas po kayo sa ating mga nanonood ngayon. Amen. Grabe. Sige, Pastor, Amen. tuloy niyo po yung kwento. Yeah, sa amin, na-develop na rin sa amin ni Teacher Jean na sa mga struggle, personal challenges, hindi naaalis talaga yung praying together. Mahirap kuminsan, pero we have to intentionally do it knowing na yun talaga rin yung pinakasusi para yung ikaw ay lumapit sa Panginoon, mai-pour out mo yung heart mo, mai-pour out mo yung pain. Kasi sa prayer, hindi lang naman yung hingi ng katugunan sa panalangin, kundi ito rin yung time talaga na ibinubuhos namin yung pain, ibinubuhos namin yung aming mga heart kay Lord. I remember yung Psalm 42 na tumatak sa amin ng gusto nung kinuha ni Lord yung aming anak. Sabi niya, why are you so downcast, O my soul? Put your trust in God. So, doon sa verse na yon, pinapaalala niya yung parang to be honest to ourselves. Sabihin natin, this is my pain, Lord. This is my challenges. Nahihirapan ako. We just need to be honest. Yun yung ginawa namin ni Jean in the process. At kahit ngayon, kapag may mga challenges kami sa organization, meron kaming hindi favorable na situation, alam niyo yon, yung mga challenges ng leadership. Sometimes kasi, ngayon po kasi yung mga anak namin nasa Maynila na silang dalawa, kami na lang ang dalawa, back to ano yung tawag nun? Dadalawa na kami. Dalawa na dahil lang, Pastor. wala kami. We share our heart. Kuminsan, habang kumakain, umiiyak na rin. we share our pain. Yeah. We share our disappointment. We share our burden. Although not usually, but we end up praying and just pouring our heart to the Lord. So yun talaga yung isang susi sa marami naming mga kaparaan ng ginagawa. Yun yung main thing ko. Amen. Talaga, Pastor. Walang susi, Pastora. Grabe, ang naging susi. Alam mo, Prayers. sabi, prayer. Yes. Praying, praising, and Together. worshiping. PPW, di ba? Pray, praise, and worship. Di ba? Yun naman talaga ang gusto ng Diyos yung PPW na yan. Di ba? Pray, praise, and worship. And spite of all, in the midst of all adversity, in the Yeah. midst of all circumstances, God wants us to pray. Yes. To go to Him, di ba? To And go to trust your Him. altar, di ba? And praise God. Kaya sabi, di ba? Praise God in everything. Pasalamatan mo pa rin. Magpapasalamat ka lang ba sa Diyos kapag Kapag ikaw ay pinagpala? masaya? O Syempre, pinagpala, di ba? Praise God and higit sa lahat.
worship God. Amen. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon, di At ba? syempre, iiyak pa rin tayo sa kanya, Dalawang P, Pastora. isang W. Pray, praise, and worship. Yun ang nakita kong naging susi nila as they lead together in the journey of leadership. Pastor, aside po sa inyong family challenges, ano pa po yung mga challenges, especially sa paglilid po ninyo ng organization, sa paglilid ninyo ng church, sa paglilid ninyo ng school? Ano po yung mga challenges na talagang masasabi ninyo na nagpatatag sa inyo ni Pastora G? Yeah. Natatawa na si Sir Pastor eh. Ah, si Pastora Jean sa kanyang challenges sa pamumuno bilang principal sa school. Sa akin right now, since na in-start ko namin itong school, which is 20 years na po, ngayon is talagang nahihirapan po ako. One thing na nagiging challenge sa akin is yung mga behavior po ng mga bata nowadays. Kakaiba po Yes. na ang hirap mo na po silang utuwid, ang hirap mo na po silang gabayan, not like before. Yun po yung nagiging challenge ko sa akin. And one thing is, ang dami na rin mga parents na iba na rin po yung mga parents ngayon. Compare mo yung mga parents noon. Tama, Nung kami Pastora. nagpapaaral. Kakaiba na rin. So, kailangan pong pakisamahan lahat, pati mga teachers po, which is under sa akin. Iba na rin. May mga tinatawag na rin kaming, mga COVID kasi yan noon, kaya ganito. So, yun yung mga challenges din po sa akin everyday na nagiging burden ko din po sa akin sa bilang admin po. Yung mga bata, yung mga parents, and mga teachers na rin po sa kasalukuyan. So, one thing na lang na ginagawa ko talaga is, kung minsan Pray. iniiyak ko na rin sa panalangin na, Lord, hindi ko po kayang i-control eh. Parang nauubusan na po ako ng strategy or bagay na gagawin to nourish their discipline. Pero sabi ko, Lord, ikaw na lang po. Ikaw na lang ang aking nag-iisang kaagapay po, Panginoon, na alam kong makakapagbago po sa mga eto na in-entrust mo po sa akin. So, Amen. yun po sa akin po. First, yeah, sa akin naman po, ang pinaka-nature po kasi nung aking work is sa kasamahan kong mga pastor. Siyempre, iba't iba po ang personality, bawat isa sa amin, may mga weakness, may strength. Kapag may mga dumarating na mga challenges sa relationship ng mga pastor, sa mga gawain, ang talagang nakatulong sa akin personally is meron akong mga taong mga kaibigan, kamanggagawa na outside of Bethany na tinatawagan, nilalapitan, nagpo-pour out ako ng heart sa kanila, humihingi ng prayer, humihingi ng payo. Yung hindi ko sasarilinin yung burden, kailangan merong akong malalapitan ba para makayanan yung mga sitwasyon sa loob ng iglesia. Siyempre, number one doon, yung support ni Jean, dahil ito ay journey naming dalawa sa pamumuno. Nagkukwentuhan, pinag-uusapan, at kasama roon yung mga kaibigan, mga mentor, ang iba rin doon, mga ninong namin sa kasal, mga kaibigan naming malapit sa mga asosasyon. I think mahalaga sa isang leader na hindi niya sinasarili yung burden at marunong siyang mag-open at mayroon siyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan, mga mentor, mga partner sa ministry para magsilbing kalakasan niya at magbigay sa kanya ng hindi lang ng encouragement but also a way for yung ma-lift up at makatulong sa kanyang pinagdaraan. Yun po sa akin ang nakatulong sa akin ng malaki sa mga challenges sa church.
Wow! Alam mo, Pastora, despite doon sa emotional pain, yung mga challenges niya, no, ang talagang ang tumimo sa aking puso ay yung rooted sila sa Word of God. At saka Wow. yung trust nila sa Panginoon. Amen. Di ba? Narinig ko, minention ni Pastor yung word na partnership. Di ba? The journey of leading together, you need someone to partner with. Yes. Di ba? So yun talaga eh. So bukod kasi sa kanilang mag-asawa na nag-partnership sila eh. Kasi ang mag-asawa naman talaga, they are called by God to partner together. Yeah. Partnership talaga eh. Nang dumating ang mga asawa natin sa buhay natin. Yan ang covenant. Sila talaga yung partner Yeah. natin. At ni-mention doon, no, yung partnership, yung mentoring, mahalaga din talaga eh, no? Yeah. Kaya sabi ni, Yung di ba? counseling. Sabi ni Moses, Lord, pag pumunta ako doon sa paraon, paano? Uutal-utal nga ako. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita, I will give you somebody. I will send somebody. Wow. Di ba? Sa katauhan ni Aaron, di ba? Ah. Who will speak in your behalf. Di ba? Yes. So ito napakaganda no ng sinishare ni Pastor, di ba? Ng mga partnership, mentor, magpapadala talaga Dahil ang Diyos. inaamin naman niya, Pastora, na minsan kinakapos. Kaya kailangan natin may nagme-mentor, meron nagka-counsel. Ayan. Oo, napaka-humble ni Pastor at saka ni Pastora Jean. Tsaka ang journey natin talaga is not designed na i-journey natin ng mag-isa. Oh, yes. Kailangan talaga, sabi nga, you are not alone in your journey, di ba? So, Pastor, so sa journey nyo po, paano po ninyo naranasan yung pagkilos ng Diyos? Masasabi po ba ninyo na ang Diyos talaga, nag-move talaga siya in a supernatural way sa journey of leadership ninyo together with Pastor Jean? Yeah, counting on sa mga testimony, sa mga kwento ng mga iba't ibang mga kasamahan, mga kamanggagawa, mga kapartner din. We praise the Lord and we thank God dahil ginagamit din kami ni Lord para mag-inspire ng ibang mga couple, mag-inspire ng mga co-worker din para nang sa ganun makita nila yung noble na cause ng kanilang paglilingkod kay Lord. So, sa aming mag-asawa, although physically pagod sa mga tungkulin, pero yung strength within, yun yung galing kay Lord through His Holy Spirit na kung minsan umuwi kami ng gabi at sasabihin parang ayaw ko na, tama na, tapos na. But then again, the Lord will just create in our inner man that urge, that strength, that heart to continue. At doon namin nakikita yung kamay ni Lord na kumikilos. At kapag aware ka at naging sensitive ka sa boses niya, sa ginagawa niya, although kung minsan naiisip namin, ganito na lang ba palagi? But He is supernaturally working His way. Sabi nga ng isang awit, though we don't see Him, though we don't feel it, He is still working. Wow. Though we don't see it, He is still working. Amen. So meaning to say, the Lord is indeed unstoppable. Gumagawa, kumikilos siya. And by offering our lives to Him, nakikita namin at nararanasan namin yung kadakilaan niya sa araw-araw, sa iba't pagkakataon na alam namin it's not really about us, but it's really about Him na siya ang gumawa. Wow. Hallelujah. Natangtay ako dun ah. Oo. Alam mo, ang sarap ng usapan natin, kaya lang yung oras eh. Hindi na napansin yung oras, Pastor. Sorry mga kaabangers, medyo napahaba kami, pero ang ganda, di ba? Tatanungin ko pa Sabi sana nga. si Pastora kung di siya napapagod. Napapagod. Sinagot na, napagod. Napagod nga, pero bumalik uli. Ayan. Lahat naman po, ang mga lingkod ng Panginoon po, tayong lahat ay maaring mapagod, pero sabi Yes. nga, kapag tayo'y napagod, magpahinga lang tayo. Mhm. Di ba? Sabi ng Diyos, come to me, I will give you rest. Di ba? So, hindi sinabi Amen. ng Diyos na come to me and you will stop.
di ba? So, come to me and I will give you rest, di ba? Yeah. Pagpagod, pahinga lang. Pagkatapos magpahinga, New strength. magpatuloy uli. Amen. Diba? Kasi sabi naman ng Diyos, di ba? Di ba? Every day is a new morning for me. Di ba? There is always a fresh manna from the Lord, di ba? Thank you. Kaya sabi niya sa Lamentation, di ba? Di ba? Yung kanyang faithfulness is new every morning. Amen. Di ba? Amen. Diba? So, Kaya- Pastor, Salamat. salamat sa maganda kwentuhan, pero Pastor, Salamat, bilang Pastor panghuli, Jean. bago po kami magpasalamat sa iyo. Kulang pa So, rin, Pastor eh. the journey of leading together. Ano po ba yung mga pwede nyo pa pong ma-share sa mga kaabangers this afternoon sa ating mga viewers about the journey of leading together? Yes, impartation po. Well, i-summarize lang po namin yung pinaka-gist, pinaka-sentro nito, katulad na aming sinishare. I'd like to share yung kwento ni Moses sa Exodus chapter 17. If you remember, nung sila first time nung first time nilang magkaroon ng pakikipagdigma sa mga Amalekites, si Joshua nandoon bilang sundalo and Moses was in the mountain. And then the story tells us na habang nandun si Moses doon sa burol, sa bundok, itinataas niya yung kanyang rod. Yung rod na yon nagpapahiwatig ng authority, divine authority ni Lord. Na kapag nakataas, nananalo si Joshua laban sa Amalekita. Pero kapag nangawit na si Moses, ibinababa niya yung rod, ang mga Amalekita naman ay nakaka-gain ng force na makalaban. So ang ginawa ni Aaron at saka ni Hur ay kumuha sila ng bato na mauupuan para kay Moses. At habang nakaupo si Moses, itinaas niya yung nakataas ang kanyang kamay, hinahawakan naman ni Aaron at Hur yung kanyang kamay. At dahil doon, that day, nagtagumpay si Joshua kasama ng kanyang mga kasundaluhan laban sa mga Amalekites. Well, that's a beautiful story that always reminds me about the value of having someone to come alongside with you, to serve with you, to journey together, not doing all it by yourself. Napakahalaga nun. Merong mga tao sa buhay natin who will raise your nangangawit na kamay. Someone else will be used by the Lord, mag-o-offer sa iyo ng upuan para hindi ka mangawit. Wow. Hindi man literal na upuan, but we call this support system sa buhay natin bilang mga lingkod ni Lord. Bilang isang Christian, the Lord has designed us, not, sabi nga sa isang phrase, no man is an island. Now, that is more valuable when the moment we become Christian and we recognize our need of others. So sa Bible kasi napakarami ng others. So I'd like to live with 3 valuable things that I have learned throughout this journey together with Teacher Jean. Yung value ng partnership. Yung pag-aasawa namin, syempre, more than just partnership, we are couple, united by the Lord. But we partner together towards one direction, and that is to serve the Lord according to what God has called for us to do. Number 2 is the value of teamwork. Kasi kailangan din natin ng mga kasamahang pastor para ma-accomplish yung pagtawag niya sa atin. May kanya-kanyang pagtawag ang Panginoon sa atin, pero iisa rin lang din naman yung direction nito. At yung pangatlong valuable thing is yung the value of community. Your community can be your churchmate, your community can be your Christian friends, your community can be your mentors, your partners din, mga ganyan. So, with these 3, nakita ko po na ito yung patuloy na pinanghahawakan ko na makakapag-move at makaka-accomplish kung ano man yung plano at pagkatawag ni Lord sa akin at sa aming mag-asawa ko.
Yun po Amen. ang aking encouragement. Wow. Ayun, talaga naman. Marami tayong natutunan ngayon kay Pastor, no? Sabi nga niya, yung value ng partnership in one direction, value of teamwork, and value of community na talaga namang kitang-kita sa buhay nila, Pastora. Yes. Ati. Kaya nga sabi ni Pastora Marieta Quezon Ramiro, a blessed, a strong Christian couple. Wow. Thank you. Salamat po, Pastor. Salamat po. Grabe, mga kaabangers. So, the journey of leading together, ibinigay ni Pastor ang 3 mahalagang tip para sa inyong journeying together. So, in our journey, in our life journey, mga kapatid, we need God. And we need each other. Yes. Diba? Yeah. We need God and we need each other in our journey. Sa ating journey, lalo na sa ating journey in our faith. Diba? So, we need God and we need each other. Kaya naman pala, kaya sabi ng Diyos, diba, magpalakasan kayo sa isa't isa. Dahil kailangan nyo ang isa't isa. Maraming salamat po. Pastor Edgar. Thank you so much, Pastor Edgar. Jean, Pastor thank you so much. Ayan. Nagbigay po kayo ng liwanag sa ating mga ka-DLS at ka-abangers. Amen. Ayan, Oo. pero syempre, Ate Angie, bago tayo maghiwa-hiwalay, kung kahapon hiningan natin ng panalangin si Pastor Edgar, ngayong hapon naman, hingan natin ng panalangin si Pastor Jean para sa ating mga viewers. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, to be part of this program. Father God, wala po kaming ibang itinataas, pinapupurihan, pinasasalamatan, kundi Ikaw lang, Panginoon. Amen. Salamat sa katapatan mo sa buhay, Panginoon Diyos, ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagkulang. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagsusustain sa amin, Panginoon Diyos. Lord, nawa sa sharing namin na ito sa aming mga buhay, Panginoon Diyos, ay magbigay kalakasan, Amen. magbigay encouragement po sa ibang tao, Panginoon. Bigkisin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at patuloy na gamitin ang buhay na Yes, kaloob mo Lord. sa amin Yes, Lord. para sa iyong kalwalhatian, Amen. para sa iyong kadakilaan, Panginoon. I-bless mo rin po, Lord God, maging mga tao na ginagamit mo for this program, Lord. Pangunahan mo po sila Yes, na Lord. patuloy na magamit ang programang ito para sa kalwalhatian ng iyong dakilang pangalan, O Amen. Diyos. Thank you, We Lord. praise you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen! Maraming salamat po, mga kaabangers. Sabi nga ni Pastor Edgar, God is unstoppable. Kaya let us not stop watching. Yan. Yeah. Huwag tayong huminto dahil pag huminto tayo, mamimiss natin ang pagpapala. Diba? Yes. So let us not stop watching. God is unstoppable in our midst. Let us continue no matter what. Ayan. Kaya sa Monday po, magkita-kita po ulit tayo, mga kaabangers. Same time, 12 in the afternoon. At ang ating pag-uusapan, ang ating bisita ay manggagaling pa po ng California, USA. Wow, ang lapit lang ah. At ang pag-uusapan natin, when God calls. When God calls, do not stop. Respond. Yan. Ano naman? Kaya naman, Yes. kita tayo uli. Yan. Oo. Happy weekend, mga kaabangers. Yes. Tayo po ay sumamba sa Panginoon sa araw ng linggo sa ating kanya-kanyang simbahan. Amen. Upang tayo ay mapalakas. Yeah. Thank you so Thank much, you, Pastor Pastor Edgar, Pastor Jean. Thank you po. At God bless you salamat po. po. God bless po sa lahat ng ating kaabangers. This is Pastor Azali. And this is Sister Angie. And this is Sister Leia. Signing Real off for now and see you again. God bless Amen. everyone. Amen.